TNT Magnolia, no? So again, this game proves na kung marami kang player na pwedeng tumira sa labas, malaki ang chance mong manalo kasi open na yung lane. With the 4-point shot, yun yung sinasabi ko. With 4-point shots, long closeouts, at yung mabibilis na player can easily drive to the basket. Kasi pag kumo-close out ka, minsan may masasalubong kang screen. Yung sinasabi nilang seal screen, yung ginawa ni Poy Aram kay Jason Castro, kaya siya naka-convert ng isang layup, isa seal screen. Kaya nangyari yung seal screen na yon dahil may shooter yon including Jason Castro. So long close out, isang hindi brush screen yon, seal screen. Kumbaga sinisil niya yung bantay, yung parang hindi brush screen yun, parang isisil mo yung bantay nung kakampi mo para makalayup siya. So ganun yung nangyari. Kasi wala kang magagawa. Ang galing nito ni RHJ sa mga dribble handoff at saka doon sa ball screen offense. Magaling to si RHJ. Nai-stretch na yung depensa, maraming shooter including the center. Pag nandun si Aram, pwede rin siyang tumira ng 3 points. So sinong bibitawan mo? Magkakasama sa loob, Pogoy, si Kim Aurin, paano mo bibitawan yun? So ito yung mga games na nagkiklik yung opensa ng TNT. At ito yung Magnolia, lumaban offensively pero defensively parang nahirapan. It shows na kung hindi ka rin maglalaro dun sa kabilang side on defense, mahihirapan ka rin manalo. Lalo na kung ang mga mo is puro offensive player. Nung wala ka nakikitang ball denial, siguro kung wala pa yung offense ni Glenn Robinson III, malamang natambakan itong Magnolia. Lumaban sila shot for shot, pero pagdating dito sa defense, wala. Poy Aram nakakuha ng defensive stop. May dalawang defensive play si Poy Aram sa endgame, so it shows parang walang depensa yung Magnolia this game. At saka syempre, si RSJ, dumidepensa talaga yun. So talagang mananalo ang TNT pag gano'n. So yun lang po.